just afraid. Open communication is better than suffering in silence. Ano ba yan? Papasok na naman nga pala, no? Si Jane, isang batang puno ng problema at nais lamang maranasan ang totoong pagmamahal na galing sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Ngunit, tila bakit hindi siya pinagpala ng mga naranasan awayan na iyon. lang palagi sa bahay. Dahil sa hindi niya na kayang dalhin ito, nag-aya si Jane na mag-inom para takasin ang sakit at problema. Isang simpleng salo-salo para sa magkakaibigan upang damayan si Jane sa kanyang pinagdadaanan. Ngunit kanyang naranasan, hindi pa rin maitatago ang problemang kanyang dala-dala. Nauna nang umuwi sa Sevilla dahil sa pagkalasing dahil hindi naman talaga ito pagkalasing. Nagpaalam na ito kila Jane at Clyde. Konting minuto lang, umuwi na rin at nagpaalam si Jane. Dahil sa hilo, ay hindi na masyadong makita ni Jane ang daanan, kaya't hindi niya namalayan ang kasunod. Si Sevilla, nalasing at nasa tabi niya. Napagtripan itong si Jane. Ngunit, ganun din si Sevilla. Hindi niya makilala kung sino ang kanyang ginahasa. Makalipas ang ilang taon, ang anak na si Labon ay nabuo dahil sa karahasang nangyari na hindi alam ng bata kung sino ang kanyang ama at paano ito nabuo. Nang isang araw, pumasok sa paaralan ang anak ni Jane. Gulong-gulo ang isip at nais magtanong sa kanyang ina dahil lumalaki na ito at may kuryosidad na taglay. Kaya kahit nasa eskwelahan ito ay hindi makafocus dahil sa kung ano-ano ang kanyang iniisip. Pagka-uwi, nadatnan ni Laban ang kanyang ina na umiiyak. Bigla itong nagtanong. Nay, pwede ba akong magtanong? Kung bakit hindi ko kilala ang aking tatay? Nay, sagutin mo naman ako. Nay! Pasensya ka na, nak. Kung di ko nasabi sa'yo kagad. Nag-suffer din kasi ako na matagal. Ikaw ay bunga ng karasan. Nirape ako ng tatay mong hindi ko kilala kung sino. Hello po, Sir Sevilla. Hello, Labon. Buti na patawag ka. Ano kayo maimbitahan dito sa bahay? Nay! Nay! Ikaw!